Magandang gabi. Dadarating ang bagyo na kung tawagin ay uwan. Pero may mas malakas pa tayong bagyo. Uwan, bato. Mas malakas pa tayong bagyong bato. Kasi po, binabalita po, Chrissy Brooks, binabalita ni Remulla na konfirmado daw na may warrant of arrest laban kay Bato. Ang problema, pag pinakinggan ko, hindi naman alam ng iba na dapat supposedly yung Interpol meron. Ba't wala? Ano ba to? Ano ba to? Ang nangyari po, kung ako tanungin mo, ay disenyo to ni BBM at saka ni Remulla. Panlaban po ito, Brad Nonoy Kausing, panlaban po ito ng administrasyon sa 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo. Yan po ang ginagawa na kasi hindi nila kayang kontrahin ang Iglesia ni Cristo ng harap-harapan kasi po hindi sila iboboto pag kinontra nila ang Iglesia ni Cristo. Ng harap-harapan. So ngayon, anong ginagawa na kunwari mayroong warrant of arrest? Wala naman, hindi naman nakumpirma. Wala pang ibang nakakumpirma. Hindi ako naniniwala na mayroong warrant of arrest. Unang-una, ang warrant of arrest po, sikreto yan. Kung meron man, meron na yan. Galing sa ICC, no? Ngayon, isa lang sabi ko dyan, totoo man yan o hindi nyo kayang arestuin si Bato. Sapagkat, naglabas na po ng utos ang Supreme Court natin na walang sinumang tao sa Pilipinas na pwedeng arestuin at bitbitin at ipasa sa ibang bansa o sa ICC. Nagkwento si Remulla, narinig ko. Ang gagawin daw, ang Office of the Solicitor General ay magsasampa ng tinatawag na petition for extradition laban kay Bato. At malamang isasampa ito sa RTC Manila. At hihingin daw na aprobahan ng lokal na korte na itapon si Bato sa ICC. Yan ang sabi ni Remulla. Pero nung napakinggan kong iba, ba't wala namang sinasabi na meron? Si Remulla lang nagsasabi. Ano ba to? Wala ko ibang naisip, kundi tatabunan nila ang flood control projects at yung sumasama na sitwasyon nila na dinidiin si BBM ang utak ng lahat nito. Kasama si Romualdez, kasama si Elizalde Co na kanilang tactician, yun ang arkitekto nito. Pero yung brains, yung utak nagsimula dyan, si Romualdez at saka si BBM. Pakinggan natin. Wala akong nakitang ibang bakit ang iba tinatanggi? Pakinggan natin itong balita ito ng News 5 Everywhere. Kung dito, pakinggan mo ito, walang iba nakakaalam. Ang nakakaalam lang si Remulla lang. Paano na bakit Remulla? Bakit ikaw lang nakakaalam na mayroong warrant of arrest laban kay Bato? Kami hindi namin alam. Pakinggan natin. Mismong si Ombudsman Boying Remulla ang nagsabi na ipinaaresto na ng ICC si Senator Bato de la Rosa kaugnay sa madugong war on drugs. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. May inilabas na raw na warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Ito ang kinumpirma ni Ombudsman Boying Remulla sa News 5 ngayong araw. Kaugnay ito sa madugong kampanya kontra droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tinatawag na Oplan Tokhang. At ipinatupad ni De La Rosa bilang nooy hepe ng Philippine National Police. Ang sinasabing warrant of arrest kay De La Rosa, kinukumpirma pa ng Department of Justice. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Rafael Nicolo Martinez, wala pa silang nakikita o natatanggap na kopya ng arrest warrant.
Pati ang Center for Transnational Crimes, wala pa raw natatanggap na red notice mula sa ICC, ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Wala pang pahayag si Senator De La Rosa hinggil dito. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang kanyang panig at ang kanyang lokasyon. Kahapon lang, nag-post siya sa pagbisita niya sa mga naapektuhan ng Bagyong Tinyo sa Cebu. Sa isang post naman ng kanyang kaalyado at counsel na si Attorney Israelito Torion, sinabi nitong aware sila sa arrest warrant umano laban kay De La Rosa, pero hindi pa raw nila ito makumpirma. Hintayin daw muna ang verified information mula sa mga otoridad o sa mismong ICC. Kung totoo man, nagtitiwala raw sila na aaksyon ng gobyerno ng Pilipinas nang naaayon sa batas at dadaan muna sa local judicial confirmation base sa konstitusyon at due process. Wala pang pahayag ang Malacanang tungkol sa umano'y arrest warrant kay De La Rosa. Ayon naman sa abogado ng mga biktima ng war on drugs na si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, naniniwala silang tunay ang arrest warrant sa senador. Dapat daw ipatupad ng Marcos administration ang pag-aresto kay De La Rosa at isuko siya sa ICC bilang bahagi ng obligasyon ng Pilipinas sa korte. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, hindi niya hahayaang may maarestong senador sa loob ng Senado bilang institutional courtesy sa senador. Pero ibang usapan na raw kung sa labas ng Senado aarestuhin ang mangbabatas. Sakaling arestuhin nga si Senator De La Rosa, dadalhin siya sa ICC sa The Hague, the Netherlands, kung saan nakakulong ngayon si dating Pangulong Duterte. Sa ngayon, wala pang petsa ang confirmation of charges hearing ng dating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kung ako tanungin mo, ladies and gentlemen, hindi ako naniniwala na may warrant of arrest na. Hindi ako naniniwala na may warrant of arrest. Kasi, kung mayroon man, ay, anong mangyari nun? Kung mayroon man, hindi dapat sikreto yan. Kagaya kay yung warrant of arrest laban kay Digong. Matanda ba? Kaya ngayon, ang problema niyan ay hindi po magiging totoo yung sinasabi niya yan kasi hindi po ako naniniwala diyan. Ang totoong warrant of arrest po ay tinatago yun. Kagaya kay Duterte, tinatago. Ngayon, sasabihin ngayon na yung kay ay hindi tinatago. Kaya, imposible mangyari po yan. Hindi po totoong na may warrant of arrest na laban kay Bato. Baka si Remulla, bunjing nakakaalam. At hindi alam naman ni John Vic Remulla. Bakit ganon? Kung alam ni Boying Remulla, hindi alam ni John Vic Remulla. So, ibig sabihin po, ang katotohanan ng buhay ay hindi po totoong may warrant of arrest. Yan ang paniwala ko. At walang ibang ibig sabihin dito, kundi ay para labang guluhin at magugulo, malilito ang mga tao dahil natakot sila. Yan ang katotohanan sa buhay. Takot sila sa 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo. Expected yan na napakalaking rally yan. At in-expect po base po sa aking informasyon, sasali po ang Jesus is Lord. Kasi nga, depensahan nila si Joel Villanueva. At sasali rin ang KOJC ni Kibuloy. Yan na informasyon na tatanggap ko. Ngayon, this might be a perfect situation sa kung sino man ang gustong alam mo niya kung ano ibig sabihin. Alam mo, kailan ba nagkaroon ng tinatawag na pinakahuling kudita sa Pilipinas?
Wala pang kay ERAP lang ang pinakahuli. At kung meron mga ngayong ugong-ugong na ganon, bakit nagkaugong-ugong? Panahon ni Noynoy, wala namang kudita. Panahon ni Gloria, maraming ugong-ugong, pero walang nangyayari. Kay ERAP lang talaga nangyari. So panahon ni Duterte, wala ring ugong-ugong. Ba't panahon ni Bongbong, sobrang dami? Sa totoo lang, ladies and gentlemen, punong-puno na ang tao. Kami nga lang, dami mga kliyente sisingilin namin, walang pambayad kasi walang pera. Bakit walang pera tao? Kukunti lang. Kasi kukunti lang po, umiikot-ikot. Natigil ang construction, wala ring pera mga construction boys, mga construction workers, wala ring kita. Kita niyo yung construction worker na doon, na walang proyekto, nagnakaw ng gatas sa Tabuk City, Kalinga. Naawa yung hepe ng pulis na nakahuli sa kanya. Ipinadala niya, pinalaya niya, pinadala niyang gatas, binayaran na ng hepe ng pulis ang gatas na para sa bata na ninakaw niya. Binayaran na lang niya sa store. Napakalaking bagay kapag ang isang tao nagdesisyon na gumawa na magnakaw sa mga store. Sakdula na po yan. Sukdula ng puot at wala ng ibang pamamaraan para mabuhay. Dugtungan mo pa na itong si Browner. Maghahanda daw ng 30 days, magte-training 30 days na gira na walang tigil-tigil araw-araw. Laban doon sa China, hindi mo nga mag-api ang NPA tsaka Abu Sayyaf, magsa-China ka pa. Tapos, bibigyan na kayo ng konting HIMARS. Bakit? Ilan bang bala nyo ng missile? Mabuti na may 100. Pag naubos mo na 100, saan ka kukuha ng pandugtong? Mas malakas ng di habak ang Iran. Naubusan nga ang Iran. Hindi na kaya ng Iran na banatan ang Israel. Israel lang yan, mas malaki pang China sa Israel. Tapos ito, gumawa kayo ng diskarte, nagbalita kayo na may warrant of arrest na si Bato galing ICC. Sino maniwala sa iyo, Mr. Remulla? Yung warrant of arrest laban kay Duterte, kinatago-tago nyo. Tapos ano ang rason bakit pag-ibahin mo ang sitwasyon ni Bato kaysa sitwasyon ni Duterte, na yung sitwasyon naman ni Bato ay inanunsyo mo pa? Sa korte po sa Pilipinas, walang warrant of arrest na inaanunsyo. Sekreto yun. Kasi pag inanunsyo mo, tatakbo ang tao. Grabe naman kayo kung magawa ng kwento. Yan bang ombudsman? Walang alam sa batas? Tapos sasabihin mo, may nakita ako na kaso laban kay Remulla, kay Romualdez, tsaka Saldico. Anong kaso? Gross and inexcusable negligence. Meron bang kaso ganun? Walang krimen po na ganun. Pinapahiya mong UP College of Law kung saan ka nag-graduate. Alam mo naman yan, pinaka-basic yan. Alam ni Attorney Manny Topacio na kaklase mo. Alam niya yan, na nullium crimen, nullia pena sine lege. There is no crime if there is no law punishing it. Ano kang klase? Napaka-basic yan. Kahit first year College of Law, alam niya yan. Kasi ang lahat ng first year sa College of Law, first semester, ay mayroong criminal law 1 na subject. Ang tinuturo sa criminal law 1, lahat po ng principles of criminal law. Principles of territoriality, na pwede mong parusahan ang isang gawain na krimen basta nasasakop sa loob ng teritoryo mo. Yan ang territoriality. Ibig sabihin, kung may krimen man ginawa si Erwin Tulfo sa Amerika na falsification sa pag-imbento ng
birth certificate ni Erich Sylvester Tulfo, falsification yun. Pero doon yun sa teritoryo ng Amerika sa pwede kasuhan, hindi siya pwede kasuhan sa Pilipinas. May tinatag pa tayo na maliban siya sa principle of prospectivity. Ibig sabihin po, kung ngayon mo lang ginawa ang batas na pagpaparusa, magagamit mo lamang yan sa mga kasunod na bagay na nangyayari. Hindi mo pwede gamitin yan para ibalik mo sa panahon na yung mga nakagawa ng ganong kasalanan na nakaraang taon, parusahan mo. Saan ka ba nag-aaral ng College of Law? Di ba sa UP? Ba't mo kakasuhan ng crime of gross and inexcusable negligence si Romualdez? Ngayon, bumanat ka na naman. May warrant of arrest laban kay Bato. Galing sa ICC. Hindi mo lamang inaalintana na may nilabas ang Supreme Court bagong-bago lang. 2 weeks ago. Na bagong panuntunan kung ano ang susundin kung merong tinatawag na extradition o di kaya request galing sa labas ng bansa na aristuhin ang sinumang tao na nasa loob ng Pilipinas. Ang tawag dyan, extradition kung sa English. Wala na akong alam kung ano tawag sa Tagalog. Pero extradition, tawagin na lang natin extradition. Total, walang kahalintulad na Tagalog na salita. Pero ang ibig sabihin, ito po ay pakiusap ng iba, ng tao sa labas ng mga bansa, kasama ang ICC, na pinapaaresto ang isang tao na sa loob ng teritoryo natin. Kasi doon lang siya pwede kasuhan. Territoriality ang principle. At pag-request, sabi ng Supreme Court, hindi pwede na ginawa nyo na kay Digong noon. Hindi na pwede mangyari yon. Kaya, sa totoong kwento lang ng buhay, kung babaliktad, di ba yung alam niyo ba yung laman ng bunga ng niyog? Pag tinanggal mo na, kinupras mo na, di ba mayroong bao-bao? Pag bumaliktad ang bao, ayun, huli kayo lahat. Sigurado ako kulong ng habang buhay yan si Boying Rimulya, si John Vic Rimulya, si General Torre, si General Romel Marbil, si Gibo Teodoro, si Eduardo Anyo, at sino pang iba, si Lacanilaw, Marcos Lacanilaw, sa pag-kidnap ninyo kay Duterte. Kasi base sa regulasyon na pinalabas ng Supreme Court, pwede mo lamang bitbitin ang Pilipino o sino man na sa loob ng bayan natin, basta dumaan ng korte. Ito hindi nyo dinaan ng korte. Dinirektan nyo sa dihig. Pinasakay nyo sa Gulfstream 550. Hindi ko alam kung sino may-ari ng Gulfstream. Ang alam ko si Saldico may-ari nun. So, yan po, nakikita natin itong sitwasyon. Pinag-aralan ko kahapon pa. Baka naman nagkamali ako. Baka mayroong bagong batas na nilabas na may krimen na tinatawag na gross and inexcusable negligence. Unang-una, paano mo ipasok yan? Negligence sa anong bagay? Hindi mo masabi. Gross sa anong bagay? Kailangan may kasabay na act na gawain bago mo idudugtong ang modifier na gross and inexcusable negligence. Nag-a-apply lamang po yan sa mga tinatawag na reckless imprudence resulting in homicide. Pag nakasagasa ka na matay, hindi mo sinasadya, ikukulong ka sa sala na tinatawag na reckless imprudence resulting in homicide. Ibig sabihin, criminal negligence ang tawag namin yan. Yung hindi mo pag-iingat, pero parusahan ka. May isa pang ginagamit sa batas na tinatawag mo Section 3, Paragraph E ng Republic Act 3019 na nagsasabi na ang sinumang tao na magbibigay ng benepisyo, ang sinumang empleyado ng gobyerno,
o opisyal ng bayan natin na magbibigay ng pabor sa kahit sino mang tao na hindi niya deserve, ikukulong ka hanggang 15 years. Basta kaya pagbibigay mo ay ginawa mo sa pamamagitan ng gross and inexcusable negligence. Pabaya ka, negligence, pabaya ka, pero matinding pagpapabaya. Ang ehemplo lamang po ng gross negligence, ganito. Halimbawa, kayo po ay gwardiya sa tarmac, sa airport. Ang lakas-lakas mo, tinulak mong eroplano. Pagtulak mo sa eroplano, nakabangga sa isang eroplano, sumabog dahil sa iyong pagtulak. Hindi mo inaalintana na dapat mag-ingat ka. Simpleng hindi pag-ingat lang yun, pero nagresulta sa pagkasabog ng isang eroplano. Kaya ang tawag dyan, gross and inexcusable negligence. Meron bang krimen na ganun? Wala po. Reckless imprudence lang yan resulting in damage to property. Ngayon, naisip ko kasi trilyones ang naubos na pera. Pag tinawag mong plunder, 50 million lamang, 50 million lamang ang magiging plunder. Ito billion pinag-usapan. So, pwede ba dating tawagin? Makinig kayo lahat ng abogado na nakikinig sa akin. Alam ko marami. Hanggat sa mga taga-Pangasinan dyan. Mga judge na nakikinig sa akin, sa mga fiscal na nakikinig sa akin. Tulungan niyo ko sa pag-isip kung pwede ba mangyari ang reckless imprudence resulting in plunder? Ang plunder, alam ko, yun pag nanakaw ng pera. Ibig mo sabihin, nakakuha ka ng pera, hindi mo sinasadya. Mangyari ba yun? Pagkuha ng pera, hindi mo sinasadya. Reckless imprudence resulting in plunder? Naks. Ngayon, narinig ko naman sa isang araw, sabi naman ng paliwanag si Remulla, recklessly imprudent siya, hindi siya negligent siya pag-appoint kay Saldico bilang chairman ng Appropriations Committee. Hello, dagdag na naman ang kasinungalingan mo at panluloko mo. Yan ang produkto na hindi yan taga-UP na produkto. Ang ginawa mo, paano mangyari na reckless imprudence siya sa pag-appoint kay Saldico na hindi naman ina-appoint ang chairman ng Appropriations Committee kundi binubuto-butuhan ng lahat ng kasapi ng House of Representatives. Entiendes? Punyeta ka. Grabe. Ngayon, ang depensa nyo kay Elisaldico, hindi lang daw siya maingat sa paglalagay na pagsasalansa ng project controls. Ito po, mga Pilipino kong mahal. 521 projects po. Ibig ba sabihin lahat ng 521 projects hindi pinag-isipan ni Saldico? At basta lang sinalaksak at hindi siya nag-ingat? Puta. Kasi ang ginagawa ninyo, kung sino nagsaksak, nag-insert, siyang may karapatan kumuha ng tinatawag na SOP, Standard Operating Procedure. Kapag ipinabid na yun ng Bids and Awards Committee ng District Engineering Office, ano po ang nangyayari? Ibibigay ng district engineer sa congressman na nagsingit ng pondo o senador. Kung ang siningit ay ginawang pagsingit sa second reading ng paggawa ng batas, ang bayad ay 20%. Pero kung ang pagsingit ay siningit sa Bicameral Conference Committee, 30%. Pero kung ang pagsingit ay binurot pa sa unprogrammed funds, para maintindihan nyo kanong ibig sabihin ng unprogrammed funds, ganito po yun. Dalawang klase ang ginagawa nilang na item na pagkagastusan ng ating pamahalaan para sa susunod na taon. May mga proyekto sila nilagay. Project number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Lahat po niya ng nilista nila ay hindi po yun mapupunduhan dahil po kulang ang kinikita ng ating bayan. Kaya priority, unahin ng iba. Ang hindi nasama sa priority, ibagsak sa tinatawag na unprogrammed. Pag pinunduhan, ibig sabihin program, nakaprograma. Pag walang pondo, unprogrammed, walang pondo. So ngayon, kapag ang proyekto sa District Engineer's Office ay nagkaroon ng pondo kahit unprogrammed, mas malaki ang hiningi ng congressman na naghanap ng pondo o ng senador na naghanap ng pondo. Magiging 35% kayo. So ngayon, ito po ang number 1 ko na basihan kung bakit si BBM ang utak ng lahat na ito. Number 1, si BBM lamang ang may desisyon kung aprobahan ang mga proyektong nilagay ng mga congressmen at senador. At kung inaprobahan niya, ibig sabihin, alam niya yan. At si BBM po ay dating congressman, dating senador. Alam niya ang kalakaran. Kapag siningit, alam niyo na, pag may siningit, may kukunin yan. Ngayon, ang ginagawa niya sistema dyan, for all you know, lalabas na ang gumawa ng pagnanakaw ay mga congressmen at mga senador. Tapos ang ginagawa niya, sige, ipasok ko yan. Tapos tatabagin niya si Tambaluslos. Ikaw na bahala dyan. Pagtapos Tambaluslos, kanyang arkitekto, si Elizalde yan ang magkakamada. May kakamada siya sa program funds, may kakamada din sa program funds. So ngayon, ang mga ngulikta, lahat ng congressmen ay magbibigay ng share ni Saldico, ibibigay kay Saldico, gaya nung sinasabi ng Marine Sergeant na si Gutesa, na natanggap nila ang 46 na malita na may laman na 48 million bawat maleta nang galing kay Congressman Eric Yap ng Benguet. Yun na po yung share nila. Share ni, tingnan mo kung paano hatitiin. Tinanggap doon sa number 28, Ladybug Street, corner, Dragonfly Street, doon sa Valle Verde 6. Bahay ni Saldico. Binilang ni Nanay John Paul Estrada, tsaka si Mag Tiksay. Binilang nila. Pagkatapos ng bibilang, dinala sa isang bahay pa ni Saldico na nandun sa tinatawag nilang Horizon. Ano yung Horizon? Iyon yung pong Shangri-La na hotel dyan sa BGC na ang 56th floor ay penthouse. Diyan nakatira si Punyitang Saldico. Tapos dadalhin nila yung dinala ni Eric Yap, 46 na balita, bitbitin nila akit sa penthouse sa pamamagitan ng elevator. Pagdating doon, ang 35 na malita, ibalik nila at i-deliver sa number 42 McKinley Street, First Park, Makati. Kanino bahay yun? Kay Romualdez. So, noong una, doon silang deliver. Mga sunod na delivery nila, doon ginawa sa number 19, Nara Street, First Park, Makati. Yun po ang bahay dati ni Michael Yang na binili naman ni Romualdez. Nung bandang huli, doon na silang deliver, malapit na sa Malacanang, Aguido Street, katabi ng opisina ng presidente, para malapit ang delivery. Di ba? O ngayon, ito ang paghatian. Sa 46 na balita, kinuha ni Saldico ang 11. 11 times 48 million, ilan? O, pahigit kalahating bilyon. Tapos, yung 35, dinala doon sa 42 McKinley Street. Pagkatapos, yung 35 kaya, paano hatiin yun? Kung ako tanungin nyo, 15 kay Romualdez, 20 kay BBM. Intindies nyo? Kaya lahat ngayon, natataranta sila, lahat ng klaseng diversion technique ginagawa nila. Siyempre, maraming maalarma na arestuhin si Bato. Siyempre, dami kayang didiis. Hindi naman lahat ng Pilipino ay hindi didiis.
Kaya nga nanalo si Amy Marcos dahil sa DDS. Nanalo si Camille Villar dahil sa DDS. So diyan mo makita ang lakas ng DDS. Ngayon, maraming mga Bisaya ang nananawagan na humiwalay na lang ang Visayas sa Mindanao sa Pilipinas. Republika de Visayas and Mindanao. Bakit? Nung magbagyo dito sa Luzon, ang dami mga ayuda binibigay ni BBM. Bakit nung nagka-problema sa Cebu, Lindol, at saka Baguio, tag 5,000 lang bawat tao? Mapapalit mo ba yan sa mga bahay nila na nawala? Anong klase biro kayo tapos 50 million lamang ilabas ninyo? Ilang syudad ang nalunod? Yan po ang dahilan kung bakit nanggagalaiti mga Bisaya. Kayo lang pala Pilipinas, di kayo lang. Hiwalay na lang. Ganun ang mga sentimiento. Tawagin nyo yung sisinis dyan. Pero kung yan naman, karapatan naman ng bawat tao na bumuo ng sariling bansa nila kung gustuhin nila. Pero kung gano'n na hindi ka ba lang binibigyan, hindi ng atensyon, inaalipusta ka, bakit ka pa makipagsama sa taong umaalipusta sa iyo? O yan lang. Klarong-klaro na to. Wala akong ibang conclusion dito kundi style lang ito talaga ni Remulla. Hindi nga alam ng kapatid niya na kunwari may warrant of arrest. Ang warrant of arrest po, sikreto yan. Hindi yan binibigkas sa publiko. Ay. Sabi ni Sari Manok, mga didis lang po ang reklamo. Gago ka pala. Ikaw nang ba Pilipino, Sari Manok? Kaya nagagalit sa inyo yung mga DDS Tingin nyo sa DDS, mga makitid ang utak. Kayo ata makitid ang utak. Kayo mga pinklawan, dumidikit kayo kay BBM. Pumapanakpak kayo. Kagaya na kay Trillanes. Saan ka ba kumukuha ng pundo, Trillanes, sa pagmamasahe mo papuntang Netherlands? Di ba bigay ni Lisa Marcos yan? Saan ka ba kumukuha ng pundo pambili ng mga 15 na rim hanggang 20 na rim na papel para kasuhan mo si Bungo? Ang kaso mo po ay hindi tatayo. Bakit po? Ang teorya ng kaso mo ganito po. Dahil siya po ay alalay ni Digong at si Digong ang presidente, sa panahon nila, ang kapatid ni Bungo na si Alfredo Go at ang tatay niya nakakuha ng kontrata na 9 billion. Pinaka-latest niya. Nung una, ibang bagay siya magkano. Pabago-bago siya ng amount. Yung pabago-bago pa lang, kaduda-duda na Ibig sabihin po, wala kang alam. Nanghuhula ka lang. And later, ano ang kasalanan ni Digong at saka ni Bungo na dahil nanalo ang kapatid ni Bungo sa construction? Sila ba nagbibidding? Sila ba nag-award? Di ba mayroong bid sa Awards Committee? Kumuha ka muna ng ebidensya na magpapatunay na inuutusan ni Duterte ang mga back officials na ibigay sa kapatid ni Bungo ang mga kontrata. Saka ka palang asikasuhin. Hindi po yun automatic na may conflict of interest. Kaya nga may bid sa Awards Committee. Kagaya rin yan sa i-produce mo ang ebidensya, kagaya rin si ginagawa ng congressman na sumingit. Kung titingnan mo, ang nagbibigay ng proyekto na papanalo ay mga bid sa Awards Committee. Pero bakit nakahingi ng SOP mga congressman? Ipakita mo yung ganun mga ebidensya, hindi yung kwento ka lang ng kwento. Siguro handyan lang muna tayo. Huwag muna natin pahabain ang kwentong ito. Sa sunod na lang, may kikwento ko sa inyo. May nakuha po ako mga informasyon kung gaano. Bibigyan ko kayo. Siguro abot 2 milyon ang dadalo sa 16, 18, 9, November 16, 17, 18 na rally ng iglesia. Hindi lang po iglesia dyan. Yan lang po ang masasabi ko ngayon.
si Crazy Books, Dennis Kausing, kapatid ko, si Max Maghuyop, diversionary tactic na lang ng gobyernong ito. Sana magkaisa ng mga Pilipino, gising na tayo. Tapos Rolly Azanyon, 1975, imbis na aksyon at trabaho ang sagot sa batikos ng gobyerno, hindi, mas gagawin pa na lang mag-counter o gumawa ng ibang isyu. Di ba? Imbis na ubusin ng panahon nila para bawiin ang karangalan nila, gumagawa ng isyu. Tama ka. Moreno Hebero Jr. Ngayong gabi, Dr. Totohanan, more power watching from Dumaguete City. Keep safe sa tanan. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. Drone Nature Adventurer Channel Lukban, my IT. Valerie Serna, Dr. Toto Kausing, magandang gabi po, sabi niya. MJ Marie Rose, panlihis langing warrant of arrest ni Senator Batos sa kapalpakan nila sa pangyayari sa Cebu. Drone Nature Adventurer. Tapos si Spirulina Genesis, kung hindi ka maniniwala, maghintay ka po. Pag wala, saka ka pa magbungangs. Ay, saka na lang natin titignan kung totoo o hindi. Makatang Tambay, yes po, kakaiba lang talaga galawan nila, labis-labis na bendalo, panluloko sa tao. Kasi nangangailangan lahat ng kawalang-hiyan, palitan na po natin, maawa tayo sa ating bansa. Chrissy Brooks, Cristina Conte, ikaw ay bugos na bugaga. Joboy Francisco, oy, kumusta ka na sa Quezon Province? Wala na kwentang gobyernong ito, nakakasuka na si Bangag. Drone Nature Adventurer. Tapos, kumusta na kaya si Tatay Diggs? Kailan kaya uwi? Ay, malamang mamamatay na yun doon. Matanda na eh. Bergie Pequero, konting isip taga pagtanggol ng NPA at Dictus Lawyer. Bergie Pequero, anong taga-tanggol ng Dictus Lawyer? Ikaw atang adiktos eh. Manny Albao, bakit si Remulla lang ang nag-announce? Di ba hindi na siya ang DOJ? Kala ko separate ang ombudsman. Thorax Sara 2020, what the fuck, abnormal ang animal. Nicanor Gabs, panglihis na isyo ng korupsyong ginagawa ni Bonjing Remulla. Cassandra Daisy, tama ka Dr. kung meron warrant of arrest. Kasi press conference pa si Remulla. Inilabas sa press con. Thorax, itanong nyo sa obob nyo na BP. O, bakit obob ang BP? Mas matalino pa sa iyo na bugada yun. Bergie Pequero. Tapos, Crazy Brooks, Dr. Toto, why they still implement this ICC warrant and yet the Philippines is not a member of the ICC? Hindi po mag-prosper yan. Naipaliwanag ko na sa inyo kung bakit hindi. Julie Monasterial, diversionary tactics na naman yan para di mapag-usapan ang nangyari sa Cebu. Eddie Calalo, puro ka lang dada, wala kang napatunayan, hindi ka tumulad kay Inso. Oy, wag mo kami itulad dyan, ha? Ayoko magsalita, wag mo kong iasarin. Beto Bintuazon, wag ka maniwala, pasalamat kayo. Baka sa huli sabihin nyo naman kinidnap si Bato. Crazy Brooks, Thorax, you're a drug addict. At si Thorax, drug addict ka daw Thorax. Akotsuke, ganyan din dati ang palabas nila kay Toto, kay Duterte. Sabi ni Boeing, hindi nila papayag mangialam ang ICC, pero may balak na pala si Boeing na kapag napaglinlangan sila. Yamuel 1815, hello si Doc Kausing, good evening po. Mahilig talaga si Remulla sa mga press conference. Toti Jeffrey Bagares Ledesma, PM. Bergie Pequero, pananakot na lang ni Cristina Konting Isip. Melvin Felicilda, Julie Monasterial, sasama kami sa rally kahit di kami INC, mapatalsik lamang pinakawalang hiyang Bangag. Ampong dato, haha, ang Pilipinas kumahal sa ICC na umaasa para magpatupad daw ng batas. Ibig sabihin, sakop na tayo ng mga dayuhan. Anyari sa administrasyong ito. Akotsuki, magsasanib INC Jesus Lord at QGC ni Kibuloy. Ang hindi lang sasali, yung katolikong pare, mga pro-tambi. At hindi naman po, katoliko ako eh. Sa November 30 po, schedule ng mga katoliko. Regine Ford, Thorax, asa na ang host nyo? Baka hindi pa nabayaran mga dutae, walang signal. Cassandra Dizzy, gumimbinto ka naman Thorax sa mga kwento.
Cassandra Dice, ay klaro sign ng pagnanakaw ni Marcos, Romualdez at mga 250 na kongresista na pumirma ng impeachment ni Sara. Chrissy Brooks, isang araw ka lang brownie tapos tanga ka. Ernesto Marquez, Boss Toto, water cannon lang ng China, wala na tayong magagawa. Magti-training daw siya 30 days eh. Jolie Pangan, si BBM nga, sinasabi ng mga pa-drug test pero si Browner di pa nila na pa-drug test. Nagpalabas na lahat ng salin, si Remulla at saka si BBM hindi pa naglabas ng salin. Sa Rimanok, wala na bang credibility si Remulla at Bersamin? Reggie Regal Felipe, good evening, Dr. Toto. Maria Alexandra Tugas, Cassandra Daisy, sigurado na may mga Marcos loyalists at pinklawan na mga nasaktan din sa baha, sanhi ng pagnanakaw. Chrissy Brooks, may taning kasi si Remulla malapit na sa St. Peter. Makatang Tambay, magaling sa batas. Yan si Remulla, nagpapagamit lang talaga sa gobyerno para atakador sa kalaban. Torax, what the fuck? Asa na bang magaling yung BP? Guwapo, Guapito, 77. Walang batas na sinunod si Remulla dahil isa itong sindikato sa droga na gusto magiganti kay Duterte. Julie Pangan, tama nga po, napakasakit sa loob na pagkatapos lang po ng bagyo sa Cebu, tapos ICC ang balita nila, patunay po na wala talagang pagmamahal ang mga gobyernong ito sa mga tao. Ferdon Binahon, 2050. Sir, magandang gabi. Bakit po ang Pangulo ang nag-appoint sa Chief Justice sa Supreme Court? Watching from Quezon, Bukidnon. Kasi iyan po nakalagay sa ating konstitusyon na mag-appoint sa mga Supreme Court Justices. Chief Justice ay ang presidente ng Pilipinas. Wala tayong magagawa. Yan nakalagay sa konstitusyon. Di sundin na lang natin. Yan ang batas eh. Ang batas ay batas. Masakit man ang batas, talagang batas yan. Ang tawag dyan sa Latin, Duralex, Sedlex. Di ba ang Duralex na baso hindi mababasag? Ganun katibay ang batas. Chrissy Brooks, Duterte pa rin. Thorax, sisihin nyo si Duterte ang nangyari sa Cebu, DDS Pamor. Walang kagagawa ng presidente mo si Bangag. Tapos ang mga nakaraan ng sisihin mo, ugag ka rin Ernesto Marquez, UP ng pito si Bujing. Sa Rimanok, saan po na masasakop ang kaso ni Bato? Under the International Treaty or Extradition Treaty? Wala pong treaty ng extradition sa gitna ng Pilipinas at ICC, kaya mauwi sa baliwala lang yan. Makatang Tambay, kilalang kilala mo ang troll, walang kalaman-laman ang mga comment, pangdilihin siya lang talaga sa pera para makaboundary sa boss nila. Samantha Nicole, kawawa talaga ang Pilipinas dahil sa administrasyon na ito. Ginaline Isaac, yaanap nyo si Bulok Remulla, malapit na kasi siya sa ilalim ng lupa. Kaya kahit anong gawin niya, wala na kasi ilang lago na lang ang pipirma. Cassandra Daisy, bakit walang mga rescue boats at agad-agad na tumating sa Cebu? Jing R. Espinosa, didiis ka talaga kung buhay lang si Percy Lapid. Kawawa ka, magkano kaya? Ay, sabi sa akin. Bakit anong kinalaman ni Percy Lapid sa didiis? Ang problema po sa inyo, iniisip nyo na si Digong ang nagpapatay kay Percy Lapid. Ladies and gentlemen, hawak ko po lahat ng ebidensya. Si Bantag ang tinuturo ng ebidensya. Wala kaming ebidensya na si Boying Remulla o si Digong Duterte o si BBM ang nagpapatay. Wala po. Kaya kwentong laloy lang kung tawagin. Sobra pa kasing sama ng marites na ginagawa mo. Cassandra Daisy, hindi namin matignan ang mga taga Cebu sa rooftop na walang agad na natutulong. Akatsuki, sabi ni Boying sa interview, hindi agad madadala si Senator Bato sa ICC dahil daw maglabas ng bagong kautusan ng ICC. Yan. Torax, Cassandra Day, tanong mo yan sa mga LGU nyo before maglandfall. Ay, kung ano may pinagsasabi nyo. Tommy, Marcos Gago, walang hiya. Crazy Brooks, nagpapakalat si Remulla ng fake news. Diversionary tactics. Bergie Piquero, Marcos resign, magnakaw. Ginaline Isaac. Torax, bakit mo hinanap si BP? Presidente, ang hanapin mo kasi siya ang nagdadala ng bansa
natigok na lang si Bangag. Okay, Sari Manok, under Civil Code of the Philippines, Republic Act 386. Mukhang mali ka sa kwan mo. Mali ka po sa Republic Act number mo po. Bakit anong tama? Republic Act 3816. Ha? Article 2176, whoever by act or omission causes damage to another before being fault or negligence shall be liable. Ang sinasabi, ang pinag-usapan doon sa Rimanok na walang utak, kung anong krimen ang meron para gamitin mo ang gross unexcusable negligence. Mali pa ginagawa mo. Sa Rimanok, paki-explain po yan. Explain. Sa Rimanok, revised penal code, prescriptive period for criminal liability. Wala po sa revised penal code yung gross unexcusable negligence. Kabubuhan niya, magsama na kayo ni Remulla. Doon kayo sa kulungan magsasama. Jenaline Isaac, may kulto dito si Bangag. Tapos si Thorax, dalawa sila. Ilan sila ng mga troll dito? Si Sarimanok, si Thorax, sino pag iba? Cassandra Daisy, Thorax sa progresibong bansa. Ang presidente ay nasa TV na bigyan ng warning ng mga Cebu, mga lumikas. Hawak niya ang weather forecast team. Thorax, face the music, Marco Beta. Ano mo pinagsasabi mo? Cassandra Daisy, Thorax, atami na ang mga pastors ng Marine Gutisa. Siyensya, katuto, walang imposible sa administrasyon nito. Ben Dalo ang ginagawa ni Boying Remulla. Kasama niya si Erwin Tolpo. Cassandra Daisy, Thorax, 3 taon ka na ninanakawan ni Marcos. Barutso, BBM, Bongit, Bungag, Mambubudol, Sari Manok, si Bending Dalo, Breaking It. Anyo ka na naman, hindi mo nga alam ano ibig sabihin ng Bending Dalo eh. Thorax, Ramonita de Luna, Chrissy Brooks, Barutso, Marie Rose, good evening, Dr. Toto, Sari Manok, sino pa? Cassandra Daisy, Thorax, Lunod, Chrissy, Ruben Obani, Gibien, kaya pala binawasan ang pundo ng DepEd at nilagay sa unprogrammed funds. Bernard Magtibay, Pinyel Luhay, bakit walang nakahuli? Plunderer pala, kawawan talagang Pilipino. Makatang Tambay, Cassandra, hayaan mo si Raxto. Pag naghanap buhay lang, si Thorax naghanap buhay lang. Si Saramanok naghanap buhay din ito. Hindi ba kasi nyo nilagay totoong pangalan nyo? Barutso, walang diskaya kung walang saldiko. Walang saldiko kung walang tambaluslos. Walang tambaluslos kung walang bangag. Yan ang tama. Cassandra Daisy, Thorax, lahat ng agency, DSWD, Disaster Agency, palpak na magresponde sa mga baha at landslide. Mimi Authority, good evening, Sir Toto. Walang gunistar Robin Obani, maganda pa ang war on drugs ng Brazil. Isang araw lang patay mga adik. Saan ang ICC sa Brazil? Joy Laos, tuloy ang rally kahit ikulong panila si Bato. At kung sino man ang 3 araw po ang rally namin na paghandaan na po naming mga INC. Huwag kayo maglala mga INC. Marami pong hindi INC na sumusuporta sa inyo. Maraming sasama sa rally nyo. Thorax, Cassandra, ba't hindi nagawa ni Dutae yan sa termino niya? Cassandra Daisy, 1986, pinalayas ng mga Marcos. Mga boss na pinalayas. Joy Laos. Tapos, sino pa? Cassandra Daisy, Teresita Antonio, sabi ni Late Percy Lapid ay walang utang na loob ang mga Marcos sa mga loyalist hanggang sa nangamatay na sa katandaan at sakit. Cassandra Daisy, Barutso, Inday Guapa, Thorax, ano ginagawa mo? Marie Rose, Pirar this time, bago naman dumating ang bagyo, nakahanda na AFP, Coast Guard at Relief Operations, Astral, Simbahang Katoliko, protector ng mga politikong Katoliko, ay di naman siguro. Katoliko ako hindi po yan. Joy Laos, silang po 2M, kaming INC ang mag-rally sa mga 5M po. Ayun, tingnan natin ha. Minji Marie Rose, Pinklawan, mga bubo. Marie Rose, mabuhay ang INC. Cassandra Daisy, Catholic po kami pero sasama kami sa INC rally. Operian Vlog, God bless po idol. Cassandra Daisy, bagsak sa flood at landslide control, pati ang rescue ni Marcos. GP Channel TV, good evening po sir. Ask ko kung pwede pang mag-issue kay Erwin Tulfo na alien siya, hindi Pilipino. Opo. Anthony Vilches,
Kaya nagliliparan ng mga troll sa live mo dahil takot mga yan sa darating na rally. Juan Bulalaki, Bausin, after good evening, watching from Caraga Region. Geoffrey, grabe na talaga ang paglalaro nila sa batas. Pero batas ang Diyos at di sila nakakalusot. Mariros, Joy Laos, di po kalat ang rally. Pag-iisahin po buong Pilipinas sa lahat po ng INC sa Luneta po magsasama ang mga 5 million kami baka ihigit pa. Gilly Ramirez, tatakpan lang po nila ang tunay na isyu. Anthony Vilches, Laos, tama po kayo. Bogsadam, hindi nababayaran si Sir Toto Kausing. Kung buhay ni Sir Percy, kayo kawawa kasi alam niya na sindikato si PBB mo. Mariros, everybody is welcome po sa INC Rally. Bogsadam, magandang gabi sir. Wala talagang kwenta si Ombudsman Boying, pinersonal niya, mga Duterte. Irene Bautista, taranta na kasi sila na di malaman ang gagawin para malihis ang isyo. Joy Laos, grabe ng pangit niyang mga bansa natin. Bogsadam, magandang gabi sir. Petra Gatusang, inalisan ng wisdom ang ibang gabinete ni BBM. Bogsadam, grabe na po, Ombudsman Remulla, wala na sa ayon ang ginagawa para pagtakpan lang ang amo niyang si Bangag. Jumrathia Samad, pag hindi pa yan matatapos ng INC, si Bangag na yan, marami pang mga tao namatay pag may mga bagyo, may 3 taon pa si Bangag. Dennis Kausing, thanks, parang barang buraks. Joy Laos, kaya buong Pilipinas na pag-isipan na kaming mga INC para baka matutuhanan ng gobyerno pag nakita nila na umabot sa milyon ang pagrally. Memi Authority, Hansel Jose, Dr. To, puro mga bangag na rin po. Mga bata ni Baby M, winasak ang kinabukasan ng Pilipinas. Virgilio Bautista, John Valenzuela, by Toto, ang lumabas na imburnal, binigyan ng 80K ng DSWD, pero ang mga nasalanta ng bagyo, 5K lang at 10K lang. Mariros, paano masikmura ng mga trolls na magsinungaling at magbayad sa kanila ang mga nakaw? Camila, bakit si Remulla? Okay, Mimi Authority, Binoke Trivia, maraming dismayado at mahina ang rally dahil hindi sigaw ang Marcos resign. Eduardo Lorena, Joy Laos, Adrian Sabili, tapos Sarim Manoka, wala yan. Joy Laos, baka po, umabot ng pavilion, Jos A, galit na tao sa INC rally. Ay, Inday Guapa, Torax, Balski, Rafalio, magandang gabi po. Magandang gabi na lang sa lahat. Lumabot ako ng halos 1 oras.